Yo, what's up guys? Kalye Politika. Ngayon guys, magbibigay lang ako ng reaction sa video ni Larry Gadon. So panoorin natin to. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Yun na nga guys, sabi ni Larry Gadon, suggestion niya daw kay VP Sara, mag-resign na para daw makatakbo sa 2028 election bilang presidente para daw mapahiya. Kasi sabi ni Gadon, alam daw niya na wala talagang bilang ang mga Duterte. Wala talagang boto daw, walang nakuwang boto. Si VP Sara nung election 2022. Tapos sabi niya, kaya daw nanalo si Pangulong Duterte dahil no choice daw sila mga loyalista. Baka instead na iboto daw si Marojas, si Grace po, si Binay. So wala silang choice kundi kay Duterte daw. So kung tutusin daw, mga Duterte, mga supporters, wala talagang bilang mga supporters ng Duterte. Pero sa 2022 guys, kaya daw nanalo si VP Sara dahil sa mga loyalista. Pag-aralan natin ang mga loyalista kasi nanay ko loyalista magulang ko loyalista. Ang mga loyalista guys, sa akin lang nasa mga ano na yan, mga nasa 60. Mga nasa 60 above yan, mga paglagay natin 56 pataas ay ng mga loyalista. Katulad nila Gadon. Ilan na lang ba ang nabubuhay ng loyalista Gadon? Diba? Kaya lang nagkaroon ng mga loyalista kasi yung mga tao ayaw sa mga komunista, sa mga dilawan. Pero huwag mong sasabihin lahat sila loyalista. Wala din kaming choice. Kaya naging loyalista, wala rin kaming choice. Kasi dala na yung mga yung mga magulang namin sa mga dilawan ang gulo kasi, after Marcos, ang gulo, daming komunista. Wala rin kaming choice. Ganon din yung Gadon. So ganon din. Gusto ko rin na tumakbo rin si Romualdez. Or ikaw rin tumakbo ang bilang presidente 2028 para malaman natin kung ilan talaga mga loyalista. Pero natatandaan mo ba ng 2022 election? Ang nakuha mong boto 9.5 million. In fairness, natalo mo si Trillanes. 'Di ba? So loyalista ka. Ba't 9.5 lang nakuha mong boto? Samantalang si VP Sara, si BBN, malaki boto. Ano ang pagkakaiba? Kasi Gadon, yung mga kalaban mo dati, may mga pera yan. Mga kilala. 'Di ba? Kasi hindi ka naman Duterte, hindi ka naman Marcos, kaya wala kang fan base. Pero dati pan mo ko. Pero nung nakita ko naging presidente si Bongbong Marcos, nakita ko wala talaga to si Gadon. Ang IQ mo talaga Gadon, ang taas. 8080 ang IQ mo. Mas okay pa sa'yo si Atty. Topacio So ganun din gagawin ko sa'yo Gadon Tumakbo ka, pati si Romualdez, patakbuhin mo sa 2028 election. Titignan natin, kung mananalo kayo. Diba? Titignan natin kung mananalo kayo. Titignan natin kung maraming loyalista. Tumakbo ka, ikaw mismo, Larry Gadon. Tumakbo ka sa 2028 election. Pakita nyo sa amin na maraming loyalista. Hinahamon kita tumakbo ka 2028 election. Makikita natin kung ilan loyalista talaga. Diba? So yun lang ayun lang reaction ko sa'yo. Gigil na gigil ka sa mga Duterte. Alam namin kung bakit ka gigil na gigil. Kasi hindi ka nadala sa election. Nung sumama ka sa unity team, pang 21 ka ata Parang ganun Hindi ka nadala. Kaya sumama loob mo para ka rin si Romualdez. Sumama rin ang loob sa mga Duterte na hindi rin siya nadala bilang hindi siya nanalo bilang senador. So yun talaga pinanguhugutan nyo. Kaya halos pinupuri mo na ngayon ng mga dilawan.
Diba? So, kami, mga loyalista dati, wala rin kami choice eh. Ayaw din namin kasi ng mga dilawan, ng mga mga komunista. Kaya doon kami. Eh, nagkaroon kami ng choice. Umalis na kami. Kasi alam namin, wala rin pala eh. Dati, namimili lang kami, Aquino between Marcos eh. Tapos nung naging presidente na si Marcos Jr., wala rin pala. Diba? Walang pinagkaiba. Diba? Si Sharon Cuneta, nung election 2020, binabanatan si Bongbong Marcos. Pero backstage, nagkakawayan, nagkahag. Diba? Kasi, diba, Araneta eh. Lisa Araneta, oh. So, ganun lang. Kumbaga, ano lang yan eh. Political game lang yan, gadod. No, tiyan mo nangyari sa'yo. Abogado ka, na-disbar ka sa pagiging loyalista mo. Sabi ka ng ng 80-80. Yung pala, ikaw pala 80-80. Ang IQ mo pala 80-80. Yun lang guys, Kali Politika. Wish you.